Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong rune, alamin natin kung ano ang kapalaran mo or masasabi sa iyo. Othella in reverse. Ito yung nagsasabi na pagpatungkol sa money, kailangan na-handle mo ito ng tama. May mga person na gini-give up mo yung personal happiness mo or freedom para sa mga responsibilidad patungkol sa pamilya. May farm ang ilan sa inyo, merong kaya ang pamilya. Itong kaunas ang nagsasabi na pinapanood ka ng Diyos or ng spirit guide mo. Yung pakikipagkapwa mo sa tao, yung relasyon mo. Kasi merong direksyon na dapat itama sa buhay mo kaya sinusubaybayan ka. Lalo na pagdating sa love or relasyon. Yung mga ipinapakita ko sa inyo guys ay mga sinaunang letra. At ito naman yung huling rune. Now this. May mga challenging situation na nangyayari sa buhay mo. Na feeling mo unfair yung situation pero meron pa rin namang magandang pagkakataon na nakalaan para sa iyo. At gamitin mo yung talas ng kutob mo sa alam mong sitwasyon na mas magiging fruitful yung buhay mo or magiging masagana. Huwag kang paapekto sa delay kasi matatapos mo rin yung mga bagay na gusto mong simulan or makamit. Alamin naman natin yung angel number mo para sa additional na guidance. Three. You must go and learn more about yourself and what you can give your partner. Kasi guys, kapag mas inuna mo yung sarili mo, maishishare mo din yung positivity sa kapwa or person mo. 4. You're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. May posibilidad na ang ilan sa inyo meron kang family problems sa financial, sa karir mo o kaya sa negosyo na in the end magkakaroon din ng linaw na hindi mo pala kailangan istresin yung isip mo sa kakaisip ng kasagutan sa mga tanong mo. I-relax ang isip, makipag-usap sa Diyos or sa kapwa mo or magkaroon ng bagong pagkakalibangan. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin kung ano yung message ng person mo, feelings niya, or pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo dahil connected kayo sa isa't isa. Itong unang card ay kumukonekta sa mga bato at saka sa angel number na kailangan mahalin mo muna yung sarili mo at matutunan kung ano pa yung kakayahan na meron ka. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na maayos yung pakikisama mo sa kanya, pinapakinggan mo siya, at ito yung panahon na nare-realize niya na tama yung mga nasasabi mo at nirerespeto ka niya lalo. May mga gumugulo sa isip ng person mo kung dapat bang meron siyang ipagpatuloy o kaya putulin na lang yung koneksyon, pwedeng sa career ito or financial. May mga maling desisyon siyang nagawa sa financial at pwede rin na may kakulangan sa financial. Ito yung problem niya.
isinasaayos niya na ito ngayon. Kahit na may mga personal issue man yung person mo, ang gusto niya ay mag-commit pa rin sa iyo. Kasi ito yung gusto ng isip niya at saka puso. Lahat ng katangian na meron ka ay gusto niya. At hindi niya mapigilan yung sarili niya na mas lalong humanga sa iyo. Ikaw kasi yung naninindigan para sa relasyon niyo. Maybe itong person mo tahimik o kaya nagkaroon ng distansya sa inyong dalawa pero hindi pa doon natatapos ang relationship niyo. Marami pa siyang gustong sabihin sa iyo. Pero patungkol ito sa love, yung koneksyon na gusto niyang maituwid or koneksyon na gusto niyang ipagpatuloy. Pag wala nga naman siyang financial, paano niya maikikip yung relationship niyo? Kaya magulo yung isip ng person mo. Pero napag-uusapan naman yan at saka mapagtutulungan nyo namang dalawa. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung feelings mo. Mamaya yung patungkol sa person mo at saka yung magiging outcome or resulta ng relasyon nyo. Page of Cups, The Hangman, Three of Cups. Pinapakita sa cards na ito na matalino ka, maliksi, ano man ang edad mo. Binibigyan ka ng advice na mas lawakan mo yung pagtanong mo sa kapalaran mo. At maging responsable sa buhay mo at saka kung ano man ang kinakaharap na sitwasyon. At saka pinapakita rin na hindi ka takot mag-fail. Kung mag-fail ka man, ay nakakaisip ka kagad ng mga bagong plano or paraan. Kasi hindi lang yung opinion mo yung nagiging importante sa iyo, kundi pati na rin yung opinion ng family, katrabaho, or ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya yung tagumpay, nagpapatuloy at saka nagkakaroon ng solid na pundasyon yung pamumuhay mo. Ang ilan sa inyo, yung career o negosyo mo, yung kita mo, hindi ganun kalakihan. Pero yung career mo o negosyo ang nakakatulong sa iyo kahit papano. At saka maraming nakakaunawa sa sitwasyon mo. May mga taong sumusuporta sa iyo. Sa career man o negosyo. Para sa ilang single, meron kang potential person na matagal mo nang gusto o kaya nililigawan. Pabor yung kapalaran. Kumbaga, yung person ay nagugustuhan ka na rin. Pero sa tagal kasi ng suyuan or panliligaw mo sa kanya or pag-amin mo sa feelings mo sa kanya, meron ng bagong person na dumating na nakuha yung atensyon mo. Hindi pa matatawag na love pero interesado ka dun sa bagong person na nakilala mo. Sa mga nasa relationship, pwedeng person mo ito o kaya family member na magkakaroon ng reward o kaya kasi matatapos na siya sa pag-aaral niya. At dahil sa achievement ng person mo or family member, pinag-iisipan mo kung paano ito isa-celebrate. Gusto mo maging kakaiba at saka o kaya maging masaya. The Emperor in reverse, King of Pentacles at Knight of Cups. Ito yung cards ng person mo pero kahit na cards niya ito, dahil sa connected ka sa kanya, ipapakita rin yung kung ano yung situation o kaya feelings mo.
may ganito talagang person na mahina, pero ang tingin niya sa sarili niya, marami siyang nagawa or hindi siya mahina. Hindi rin siya umaako sa responsibilidad. Ibang tao yung ituturo niya or sasadyain niyang hindi talaga kikilos. Ang gusto niya yung nababahagian lang, hindi yung siya yung main na kumikilos. At ang advice ng cards para sa person mo ay matuto siyang makiramdam. Lahat ng tao nag-e-effort, sumusugal, kaya kailangan ganun din yung person mo. At saka maging mabuting tao sa kapwa, karelasyon mo man ito o kaya family member, kaibigan. Kasi kayang-kaya nating lahat yan yung maging mabuti. At ang ilan sa financial, hirap kang makapag-budget at saka yung responsibilidad mo or bayarin, hindi matapos-tapos. Huwag din matakot na sumubok, mag-effort para magkaroon ng magandang kita. Kasi magkakaroon ka naman talaga ng magandang kita na magpapatuloy. Marami pang good news na darating patungkol sa financial. Nakadalawang cards ka na. Magtiwala sa sarili at magsipag. Ang ilan na nasa relationship, kailangan mong magdesisyon para sa kapayapaan ng relationship nyo. Huwag baliwalain yung problema or huwag mag-pretend kung nasasaktan ka. Para yung relationship nyo magpapatuloy na matatag at saka maging solid yung pundasyon. Nakadalawang cards ka na. At para sa ilang single, nakatatlong cards ka na may potential person na darating sa buhay mo na hindi mo aakalain na yung may magandang posisyon sa buhay, yung may kaya. Or yung person na magkaroon man kayo ng relationship, hindi niya patatagalin yung ganong sitwasyon. Gusto niya yung magsama na kayo or magpakasal. Ace of Pentacles, the Death, Knight of Swords. Itong cards na ito sa outcome, maganda talaga yung mangyayari sa karir mo, financial, or negosyo. At meron ka dapat i-let go na sitwasyon, nakadalawang cards ka na. Pwedeng patungkol sa takot mo, or yung kawalan ng tiwala sa sarili, or yung mga naiisip na negatibo. Yun na yung tanggalin or baguhin na. Yung mga matagal ng plano, gawan na ng aksyon. Huwag yung pinapangarap lang kasi may magandang resulta yung mga pinaplano. Pang long term na commitment or long term na kasaganaan, nakadalawang cards ka na. Para sa kalusugan, kailangan ng sapat na pahinga, yung kumain ng masustansya at saka yung kahit papaano makapag-exercise. Kasi may ilan na meron ng pagbabago dahil sa nagkakaedad na din. At kung nagpapacheck up ang ilan sa inyo sa doktor, huwag mo itong palipasin. Hanggat maaari, sikapin na maipagpatuloy mo yung check-up. Nakakabuti rin sa kalusugan yung positibo yung pananaw mo, happy ka, at saka yung kalma, yung pakiramdam. Yung bang may pagkontrol sa emosyon. Para sa ilang single, naka-4 na cards ka na para sa new love na darating na magpapabago sa buhay mo. Itong final card mo naman na King of Cups ay good sign para sa iyo kasi yung mga goal mo at saka expectations na gusto mong mangyari sa buhay ay naka-align. Kumbaga, may pagkakasunod-sunod yung pagkakaroon ng katuparan.
Kaya siguraduhin mo kung ano yung mga bagay na gusto mo talagang ma-achieve. Kasi kumbaga sa weather, nasa mainit na panahon ka, kitang-kita mo kung ano yung mga bagay na alam mong magkakaroon ka ng achievement. Para naman sa ilan na nasa relationship, para magpatuloy yung connection mo sa person mo, kung ano yung nararamdaman niya or ano yung situation niya, ipagpatuloy yung communication. At saka yung pareho kayong makasabay sa pagbabagong nangyayari sa relasyon nyo. Pabor ang kapalaran sa relasyon at magtatagal pa kayo. Pisces, Sagittarius, Capricorn, Aries, Virgo, Cancer. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Posibleng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. L, G, Y, D as in dog, C, O.